sumuko sa mga otoridad ang 19 anyos na suspect noong hapon din ng Biyernes. Na-recover ang 2x2 na ginamit niya sa krimen. Depende sa mga galing ng suspect, pinagbintangan ng tatay ng biktima ang isa sa mga kaibigan ng anak na natakit daw sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinaktan daw ng tatay ng biktima ang isa sa kanila. Aminado ang tatay ng biktima. Nagwawala po tapos pinagbabantaan po silang babaling isa-isa. Yung anak ko po, syempre parang ano po, sabi niya po sa akin, hindi daw po yung kaningan niya kasi sa sinapak na po yung tropa niya. Ginanong pa daw po sila. Eh yung bata na po yung tao po yung parang na kami po sa ano yun, tulungan kasi. Ganyan kung hindi siya napapagin sa pamilya ng biktima, sinisikap din daw nila paghanap ng pera para makatulong sa gasto sa ospital ng biktima. Susubukan nila makakuha ang kopya ng pribadong CCTV kung saan sinasabing nagsimula ang gulo. Kasi sumagal ko ng ano yung pangyayahan talaga. Kung talagang yung pinagmalang. Nasa kustudiya na ng Manila Police District ang suspect at naharap sa reklamo mistreat and murder. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa pamamaril ng surveillance operation sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, anong mga update dyan? Patay dito sa pulis matapos narinig ang nagsasagawa ng nasabing operasyon. Ayon sa investigasyon, kasama ng biktima ang isa pang pulis ng pagbabarilin sila sa barangay Tumlong-Dos. Sumatan sa insidente ang isa pang pulis. Posible ulong nakikita sila ng mga sospek. Nagkaroon na ng pabuya ang pulis sa lokal na pamahalaan para sa ikadakit ng tatlong sospek. Wala pang mga ng criminal investigation and defense group kung saan nakadating ang dalawang pulis na nag-surveillance. Hinilig muna mula sa media ang mga kaanak na nasa wika. Ang daraw sa Senador Erwin Dugo na hapin ang isinagpang kawalan ng bigay para sa kanya. Kaunaya sa citizenship niya. Dahil ito ang aking report. Sa pagharap ng tinatawag ng Senate Electoral Tribunal sa pagdinig ng Senate Committee on Finance Committee ng budget nito, lumabas na meron na kahit ditong petisyon laban sa isang senador. We have a petition for co-work against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the grounds of alleged ineligibility due to citizenship. Pagkuha ng petisyon ay sa legal na aksyon para questioning ang legal na sa pwesto ng isang politiko opisyal. Sa kaso ng senador, tungkol na ito sa kanyang citizenship. Hindi na nabigay ng detalye sa anunsasyon at hindi na nila pinangalanan ang senador. Pero sa isang slide na ipinakita sa pagdinig habang tinatalaki ang package ng tribunal, nakasaad ang petisyon na noong 2025. Ayan na, na naaayon sa kanilang panuntunan. Itong naka-file ngayon, Yes. Stop That's the one, Your Honor. Sinabi sa kapatid sa nakabimbing ko ang case, makahanda siya harapin ito. Sabi ni Tulfo, ang petitioner sa rin daw nagharap ng disqualification case laban sa kanya yung kampanya. Lahat ng disqualification case laban sa kanya ay dismiss na. Matatandaan ng panahon ng kampanya, question sa pamalit ang citizenship Tulfo dahil nagagawa na rin daw sa kanyang US citizenship. Dinismiss ka naman ng pamalit ang petition. Rapid team ang nagbabalita para sa GMA